Lalo tayong mahamon sa ating pong pananampalataya. Na tayo po ay tunay na tinubos ng Diyos, at tayo may pag-asa, at tayo may hinihintay na maliwanag na kinabukasan. So ating pong buksan ang ating pong scripture passage ngayon sa Luke chapter 22 verses 17 to 20. Bago niyo po hinahanap sa inyong Bible, ay nais ko pong palitan itong table muna. Patulong ko yung JP. Yeah. Kanina mataas ito, ibababaan. Maraming salamat. So Luke 22, 17 to 20. Kung kayo po ay handa na, basahin po natin. Meron rin pong dito sa screen. Verse 17. And he took a cup, and when he had given thanks, he said, "Take this and divide it among yourselves. For I tell you that from now on I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes." And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." And likewise the cup after they had eaten, saying, "This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood." May the Lord bless us for the reading of His Word. Nawa nga po, we could celebrate, we could rejoice, we could be grateful to the Lord. Why? Because of what Christ had done on the cross. He died and He rose again. We are alive in Christ and forgiven forever. Pwede po ba natin sabihin nyo ng malakas? Alive in Christ, forgiven forever. One more time. Alive in Christ, forgiven forever. Indeed, we are alive in Christ and forgiven forever. Shall we pray? Almighty God, our Heavenly Father, give us the faith to believe in your word. Give us the will to obey what you have commanded us. And we ask for your Holy Spirit to direct and empower us not only to appreciate the Lord's table, but indeed experience the wonderful power of your death and resurrection. We ask for your Holy Spirit to teach us, to revere you, and to indeed build a spiritual monument that will commemorate the death of Christ and His soon coming return. This is our prayer in Jesus' mighty name. Now the people of God say, Amen and Amen. Indeed, we are alive in Christ. Maaari na po kayo po. We are alive in Christ and forever forgiven. Ang title po ng ating message ngayon ay In Remembrance of Me. Alalahanin niyo ako, ang wika ng ating Panginoon. Ito po yung ating Holy Communion sermon. In remembrance of me. No? At yan din po yung inutos ng ating Panginoon na sa tuwing gagawin natin yung Lord's table, kailangan inaalala natin siya. Tingnan natin yung immediate context ng Luke chapter 22, no, ng ating passage ngayon. Sa verses 7 to 23, sinabi doon ng ating Panginoong Jesus kung ano yung gagawin nila. Actually sa chapter 22 sa umpisa pa lang, sinasabi doon na tunay nga, no, yung plano na patayin si Jesus, yun na yung panahon na yun during the Passover. No, ang Passover po ay sineselebrate po ng mga Israelites, ng mga Hudyo. At si Jesus Christ po ang Passover Lamb. So tinupad po ni Jesus Christ yung Passover. No? Bagaman ang reference nito ay yung pagliligtas ng Panginoon sa mga Israelite dun sa Egypt, di ba? Inilabas sila. At dahil doon sa pagliligtas ng Panginoon, sila inutusan nila, ang unang utos sa kanila ng festival ay ipagdiwang ang Passover.
Kasabay nito yung pagdidiwang rin ng unleavened bread. At tunay nga, sa pagdiriwang na ito, binigyan ito ng bagong kahulugan ng ating Panginoong Hesus. Alam po niyo, kamangha-mangha ang ating Panginoon. Alam niyo po bakit? Kasi eksakto kung ano pong sinabi niya. Nais ko pong buksan ninyo yung Bible sa Luke 22 verse 7 to 23. At tignan po natin, basahin po natin kung ano po ang sinasabi doon ni Jesus Christ. Basahin po natin ang verse 7 to 23 ng Luke 22. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Then came the first day of unleavened bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. And Jesus sent Peter and John, saying, Go and prepare the Passover for us, so that we may eat it. And they said to him, Where do you want us to prepare it? And he said to them, Behold, after you have entered the city, a man will meet you carrying a pitcher of water. Follow him into the house that he enters. And you shall say to the owner of the house, The teacher says to you, Where is that guest room in which I may eat the Passover with my disciples? And he will show you a large furnished upper room. Prepare it there. And they left and found everything just as he had told them. And they prepared the Passover. Verse 14. And when the hour had come, he reclined at the table, and the apostles with him. Verse 15. And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say to you, I shall never again eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. And when he had taken a cup and given thanks, he said, Take this and share it among yourselves. For I say to you, I will not drink of the fruit of the vine from now on until the kingdom of God comes. And when he had taken some bread and given thanks, he broke it and gave it to them, saying, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. And in the same way, he broke the cup after they had eaten, saying, This cup which is poured out for you is the new covenant in my blood. Verse 21, Behold, the hand of the one betraying me is with me on the table. For indeed the Son of Man is going as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed. And they began to argue among themselves which one of them it might be who was going to do this thing. So nakita na po natin yung immediate context ng istorya na ating binasa ngayon. Eksakto po kung anong sinabi ni Jesus Christ. Ang sabi niya kay Peter and John, ipaghanda na natin yung lugar kung saan tayo magse-celebrate ng Passover. At eksakto ang sabi ni Jesus, pagpasok niyo sa siyudad, may makikita kayong lalaki ng pasan-pasan ang tapayan ng tubig. Alam po niyo, paano malalaman ni Peter, John na yun na nga yung lalaki? Alam po niyo, ang galing talaga ng Panginoong Hesus. Malalaman nila yun. Bakit po? Kasi pangkaraniwan po, ang nagpapasan po ng tapayan ng tubig, ang manag-iigib po, ay mga babae. So marami yan, may dala-dala. Pero yung specific, ang sabi niya, lalaki, pagpasok niyo sa siyudad, makakita kayo ng lalaki na pasan-pasan, sundan niyo siya. Pumasok kayo sa tahanan na kanyang pupuntahan at tanungin niyong may-ari. Ang pinasasabi ko na nasaan ang lugar na inihanda niya para makakain tayo at makapag-celebrate ng Passover. Precisely yun nga yung nangyari. At ito rin yung gabi na kung saan pinagkanulo siya ni Judas. At precisely nangyari kung anong inhula ng salita ng Diyos. At tunay nga, ang lahat ng ito ay divine ordained. Ang Panginoon ang nagplano nito. Ang Ama nagplano nito, ang nagpatupad ang ating Panginoong Hesus. At tunay nga ang redemption, ang pagtubos sa iyo at sa akin, nagkaroon ng katupad. Tunay nga kamangha-mangha ang ating Panginoon kung paano iniluhula at kung paano niya sinabi itong lahat ay naganap.
Pero alam niyo po ba, sa pag-celebrate natin ng communion, meron ring itinuro si Apostle Paul sa 1 Corinthians 11:17-34. Kung meron po kayong Bible, buksan yun, markahan nyo. No? Pero ito po yung summary noon. Ano po yun? Itinuro ni Apostol Pablo ang Lord's Table sa konteksto ng kalagayan ng Corinthian Church. Merong division sa Corinthian Church. At ang kanilang worship service ay magulo, walang order. At lalo sa pag-celebrate nila ng communion, abay sobrang gulo. Bakit? Kasi nalalasing. No, yung iba sa kanila. At yung iba mo naman ay sobrang nagpapakabundat. No? Actually, patless po ang kanilang communion ng mga panahon na yun. Talagang may kainan. Talagang yung alak talaga, yung grape juice na yun. No? Fermented yun eh, kaya nalalasing sila, alcoholic siya. So nalalasing, ang iba, nagpapakabusog ang iba, habang ang iba naman po ay nagugutom. Kung kaya masabi ni Apostol Pablo na imbis na maging pagpapala sa inyo ang banal na komunyon, ang ilan sa inyo'y nagkakasakit sa pag-take nito. At ang ilan sa inyo'y namatay na nga. Kaya nga pinapakita rin ng salita ng Diyos na ang banal na komunyon ay dapat natin igalang. Ang banal na komunyon ay mahalaga. Kasi ito'y pagpapala sa atin, pero kung hindi natin ito gagawin ng tama, katulad ng Corinthian Church, sila ay ginyans ng ating Panginoon, ang ilan daw po ay nagkasakit at ang ilan daw po ay namatay. Kaya nga po, ang tanong sa atin, no, ano nga ba ang Lord's Table? Why do we conduct it? How should we celebrate it and how important is it to us? Sa Corinthian Church, ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo at itinama kung anong mali sa kanila. Nawa sa umaga na ito, lubos natin itong maunawaan at pahalagahan. At nawa kung paano ito dapat gawin ng may paggalang, pagkilala sa sakripisyo ng Panginoon, pag-asa sa kanyang muling pagbabalik, at pagpapalinis mula sa ating mga kasalanan. At hindi natin ituturing ito na walang kabuluhan. Gaano nga ba ito kaimportante sa atin? Ito nga po ay ipinag-utos ng ating Panginoon kung kaya po ito po ay lubhang mahalaga. At katulad nga po ng judgment ng Panginoon sa Corinthian Church, pati ang kanilang health ay naging apektado. Nawa, hindi po yun mangyari sa iyo at sa akin. Ano nga ba ang Lord's Table? What is the Lord's Table? Brothers and sisters, it is an ordinance instituted by Christ on the night He was betrayed. Kasi po ang sabi ng salita ng Diyos, the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this." Yun po ang sabi ng ating Panginoon, do this. Ito po isang ordinansa, isang edict, isang command na dapat po nating sundan. Dahil ito po isang command, ordinance, hindi po ito suggestion na pwede nating hindi sundin. Ang ibig sabihin, ikaw at ako bilang mananampalataya, kailangan natin itong gawin. Lumingin nga po kayo sa inyong paligid ngayon. Tingnan niyo po yung mga tao nandito. Alam po ninyo, kagalakan ko kung makita kayong lahat. Lalo na po sa ating pag-uusap po ng banal na komunyon. Kasi ibig sabihin, yamang ipinag-utos atin ang banal na hapag, ang Lord's Table of Holy Communion, tayo ay inaasahan ng Diyos na ito'y ating susundin. At yun nga po yung ating gagawin maya-maya. Magpa-participate tayo sa Holy Communion sa Lord's Table. At salamat, marami sa atin makakasunod sa utos na ito. So ibig sabihin wala tayong option na mag-disobey kasi ito yung isang utos lubhang napakahalaga na dapat nating sundin. Sapagkat mismo ating Panginoon sa nagsabi, do this. So hindi po ito isang option sa atin na gagawin natin o hindi. Kung kaya nga po, alam niyo po ba yung mga kapatid natin na may sakit na hindi makapunta sa gawain, ang church po pumupunta sa kanila. At doon po natin ginaganap yung banal na komunyon. Kaya nga po, kung meron po kayong alam na kapatid na matagal na siyang hindi nakaka-attend sa gawain, tayo po ay maaaring pumunta sa kanila. O kaya yung small group kung saan siya nabibilang, pwede kayo mag-celebrate ng Lord's Table.
At alalahanin nga ang Panginoon, sundin ang kanyang kalooban, at tunay nga parangalan ang ating Panginoon. Ito po'y isang utos na dapat nating sundin at hindi po natin ito dapat baliwalain. Pangalawa po, it is a remembrance of our Lord Jesus. We celebrate the Lord's table to commemorate the person and works of Christ. Kasi sabi niya, do this in remembrance of me. Alam niyo po ba kung ano ang ginagawa natin ngayon as we celebrate the Lord's table? Para tayong nagtatatag o gumagawa ng monumento ng ating Panginoong Jesus. Spiritual monument. Kasi ganun yung commemoration eh. Hindi ba? To commemorate something or someone, nagpapatayo po ng mga monumento. Pero ang Panginoong Jesus, hindi po siya nagpatayo ng monumento. Ito pong ganitong gawain, itong seremonya na ito, ay para bagang tayo po ay nagbibuild ng monument. And a spiritual monument. Kaya nga po ito yung pinag-utos niya, at ang sabi niya sa paggawa natin ito, dapat inaalala natin siya. Kung ano yung mga sakripisyo niya. Kung ano yung mga ginawa niya para sa iyo at para sa akin. Na naging posible ang kaligtasan mo dahil sa kanyang sakripisyo. Na ikaw, imbis na mamatay at magdusa magpakailanman, tumanggap ka ng buhay na walang hanggan. At magmamana ng lahat ng pangako ng Diyos, mga pagpapalang espiritual, at matatagpuan mo lamang yan, walang iba kundi sa ating Panginoong Yesus. At bigyan tayo ng unawa ng Diyos at tayo maging mapagpasalamat sa sakripisyong kanyang ginawa. Inuulit ko po ang ating seremonyang gagawin at ginagawa tuwing first Sunday of the month ay pagbibuild ng monument, spiritual monument ng ating Panginoon. As we commemorate His person and works, He is the Messiah, He is our Lord, He is our Savior. At tunay nga tayo ay recipient ng kanyang grace, tayo po'y recipient ng kanyang eternal life, tayo po'y recipient ng power ng kanyang resurrection, at ikaw at ako ay may karapatang tawaging mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. What is the Lord's table? It is also a proclamation of Christ's redeeming death on the cross. Kaya nga po, hindi lamang sa ating seremonya, kundi sa ating palagian bilang mga nananampalataya, we proclaim Christ's redeeming death on the cross. Ipinapahayag natin ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng kamatayan, pagtubos ng ating Panginoong Jesus sa ating mga kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death. So we look backward to the death, to the sacrifice of Jesus Christ. Kasi nga ito'y nagbunsod sa iyo at sa akin ng kaligtasan dahil sa kanyang sakripisyo. At ito ko'y kailangang ipahayag. Kaya nga po actually sa ginagawa natin, no, na pagpo-proclaim nito, dinadramatize nito kung ano yung nangyari sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po nawabigyan po natin ng halaga ang banal na komunyon. Kasi tunay nga pong dakila, no, ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang to proclamation ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, you proclaim the Lord's death until what? Until He comes. It is a declaration of our hope in His second coming. So we need to celebrate the hope of His second coming. Kung paano sigurado yung kanyang pagdating, no, noon, no, nung kanyang first advent, sigurado rin yung kanyang pangalawang pagdating. Kung siya po'y dumating noon bilang isang servant, alipin, na kailangang mamatay tulad ng isang kriminal dun sa krus ng Kalbaryo, kaya hindi siya nakilala ng mga Israelites, sa kanyang muling pagbabalik. Siya'y darating bilang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, kaya hindi na mamimiss ng Israel kung sino siya. At kasama niya tayong muling magbabalik. At ang sabi ng salita ng Diyos, gagawin natin ang seremonya na ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tayo po ay may pag-asa, kaya be grateful, we need to rejoice. Kaya nga po makikita natin as we commemorate, as we build a monument of what Christ has done and His person as Lord of Lords and King of Kings,
naglo-look backward tayo. We look backward. But at the same time, we look forward. Hindi ito isang seremonya na para bang ang lungkot-lungkot natin na matay ang Panginoon. Kasi hindi naman siya nanatiling patay, siya'y muling nabuhay. At hindi lang siya muling nabuhay, ang pangako niya, siya'y muling magpabalik. Nung po ako po ay kabataan, marami po sa amin, no, dahil single, gusto pang mag-asawa. Ang prayer, Lord, huwag ka munang babalik. Gusto pa namin mag-asawa. Yung iba naman mga magulang, nag-asawa na, Lord, huwag ka munang babalik. Gusto pa namin magkaanak. Pero sabi ng salita ng Diyos, say, muling magbabalik sigurado lang. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? May sagot naman ng salita ng Diyos, di ba? Sa Peter, sa sulat ni Peter. Kasi, binibigyan niya pa ng pagkakataon yung mga tao para magsisi at kilalanin siya para sila'y maligtas. Kaya nga ikaw at ako sa ating pag-commemorate ng Lord's Table, ng Holy Communion, alalahanin natin na para mapabilis ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, maging faithful tayo para ipahayag ang mabuting balita. Pero ito, katulad ng sinabi ng salita ng Diyos, sigurado muli siya magbabalik. At nawa nga po sa tuwing gagawin natin ito, hindi tayo maghihinawa. No? At ang ending ng katapusan ng ating seremonya na ito, pagbibigay parangal sa ating Panginoon, sa pagdiriwang ng banal na komunyon, hanggang sa muli niyang pagbabalik. Paalala sa iyo at sa akin ng kanyang mga pangako. Hindi lang pangako sa nakaraan, kundi pangako sa hinaharap. It is a declaration of our hope in His second coming. Mga kapatid, let us celebrate our hope in Christ's coming because He will surely come. So why do we conduct the Lord's table? We observe the Lord's table in obedience to Christ because He commanded its observance. Inuulit ko po, ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos na ito ay pagkakasala. Salamat sa umaga nito, ito po yung ating masusunod. Ang kanyang utos ay magagawa natin. Kung kaya nga po, ang hindi pagsunod nito ay pagkakasala, nangangailangan ito ng pagkukumpisal. Kaya nga po, bago natin tinitake yung mga communion elements, tayo nagpapalinis. Humihingi ng tawad. Kasi tayo po'y nagkakasala, maging sa pag-miss, hindi pagsunod, sa pag-celebrate ng banal na komunyon. Kaya nga po nawa sa ating schedule, hindi tayo gagawa ng iba nating lakad, lalo na tuwing unang linggo ng buwan, kasi we need to obey the Lord by celebrating the Holy Communion, the Lord's table. It requires obedience, mga kapatid. Ito po'y ipinag-utos ng ating Panginoong Hesus. We also celebrate it in remembrance of our Lord Jesus Christ to commemorate what He has done and who He is to us. Kaya nga po, pag sineselebrate natin ang Lord's Table, diba ito po'y nagbibigay sa atin ng tatag ng kalooban. Bakit? Nung sinabi niya kung paano siya mamamatay, eksakto, lahat ng nangyari na yon naganap. At ang sabi niya, gawin natin ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ito rin po ay eksaktong magaganap yan. Kaya nga po nawa sa ating pag-aalaala ng nakaraan at ng hinaharap upang matupad ang mga pangako ng Diyos, nawa nga po kilalanin natin kung sino siya bilang Panginoon. At nawa nga po maging mapagpasalamat tayo kung ano ang ginawa niya sa ating buhay at ang mga bagay na gagawin pa niya. Ang tanong, how should we celebrate the Lord's table? We celebrate the Lord's table completely engaged as a person. So pag tayo po ay nagpa-participate sa banal na komunyon, kailangan gising ang ating diwa na tayo'y gumaganap ng alin? Ng pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Na ikaw at ako ay talagang nakikiisa, nakikibahagi. Communion requires an intellectual or mental response. Hindi pwedeng absent-minded ka habang nagtitake ka ng communion. Dapat gising ang diwa mo, malinaw sa'yo, ginagawa mo ito kasi hindi kayo sumusunod. Nawa maging masaya tayong sumunod sa ating Panginoon. At ito'y ating pag-aalaala sa kanyang kabutihan sa iyo at sa akin. Ito rin ay pagbibuild ng spiritual monument, pagpaparangal sa ating Panginoon. At tunay nga assurance
na siya'y muling magbabalik sa atin. At nawa, ang mga katotohanan na yan ay ating pong pag-isipan. We celebrate the Lord's table completely engaged also as a person. Hindi lang intellectually but as a person, because communion requires a spiritual or faith response. Nawa ikaw at ako ay tumutugon ng may pananampalataya, paniniwala sa kanyang mga salita at lakas ng loob para sumunod. Kaya nga po nawa, tayo po ay nawa naniniwala ng totoo, hindi lang sa uso, kundi sa puso, sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Nawa yung pananampalataya natin sa Kanya, pinaiiral po natin sa tuwing tayo po ay nagse-celebrate ng Lord's table. So we also celebrate the Lord's table completely engaged as a person. Communion requires a physical or corporeal response. Physically, bodily, tayo po ay nakikiisa, nakikiayon sa banal na komunyon na ito. Pang-apat po panghuli, we celebrate the Lord's table completely engaged as a person. Communion requires a sacred or devotional response. Ito po ay isang malalim na pagtugon, pagpapahayag ng ating malalim din naman na pagmamahal sa ating Panginoon. Na tayo ay fully devoted sa Kanya. Kaya natin ito ginagawa. Kaya ito po'y bibigyan natin ng mataas na paggalang, no, at parangal sa ating Panginoon. How important is the Lord's table to us? The communion is a vital means of worshiping God and meeting with Him. Na sa pagganap natin ng banal na komunyon, nakikipagtipan tayo, nakikipagtagpo sa ating Panginoon. It is a visible sign of the new covenant blessing. Alam po nyo yung Passover kasi, habang tinataas po, no, ng Panginoong Jesus yung cup. Kasi kung napansin po sa binasa natin sa Luke 22, di ba? Umpisa, tinaas niya na yung kopa eh. At hatiin ninyo, sabi niya, sa inyong mga sarili ang kopa na to o ang katas ng upas. Tapos sa bandang huli, tinaas na naman niya yung kopa ng yung saro, no, ng kanyang dugo, no, yung katas ng upas. At sabi niya, ito ay pagtatatag ng bagong covenant. New covenant in my blood. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Alam po niyo, marahil na mga panahon na yon, ang pinagmamasdan ng mga disciples sa Jesus, takang-taka sila. Bakit? Meron po kasing precise instructions kung paano gawin yung Passover celebration nila. Marami po silang itinataas na kopa. Pero nang itaas na po sa bandang huli ng ating Panginoong Jesus, ang kopa, ang saro ng alak ng mga panahon na yon, sinabi niya, the new covenant, no, in my blood. No? In-establish niya itong new covenant na to. At ito po'y blessing sa atin. Bakit? Tayo po'y recipient ng forgiveness, tayo po'y recipient ng eternal life, tayo po'y recipient ng lahat ng spiritual blessings ng ating Panginoon dahil sa covenant na ito. It is an absolute necessity and not just an option. Kasi nga ipinag-utos niya. Kaya po sa ating pagtupad nito, dapat ikaw at ako ay maging excited at tunay nga po mapagpasalamat sa ginawa ng ating Panginoon. Before we partake, let us first examine ourselves. We must not observe the Lord's table in an unworthy manner. Forgive those who sin against you. Forgive unconditionally. Actually po, kung seseryosohin po natin ang banal na komunyon, diba, kaya nga may banal na komunyon dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon ng possibility yung forgiveness of sins. Kaya nga po ba, mas mahirap po ba para sa atin na tanggapin na tayo din naman ay magpatawad sa iba? Yun po ba yung kalabisan na inuutos sa atin ng Panginoon? Di ba inuutosan tayo ng Panginoon, forgive one another? Bago po tayo mag-participate ng banal na komunyon, gusto ko po kayong paalalahanin. Alam po niyo, ito po yung naobserbahan ko sa maraming nagsasabing mga Kristiyano sila at mananampalataya. Doon po sa mga taong nananampalataya daw sila, pero hindi po sila marunong magpatawad, hindi po sila forgiving, napaka-unforgiving nila. Alam po nyo kung ano yung pinahinatnan ng kanilang buhay. Naobserbahan ko po, hindi lang sa isa, dalawa, tatlo, lima, marami pong mga tao ang alin.
bago po sila malagutan ng hininga, sila po ay nagdusa. Hindi ko po sinasabing ito yung dahilan talaga na kasi unforgiving sila. Pero ito po yung common na na-observe po ng lingkod. Na bago sila malagutan ng hininga, sila po muna ay dumanas ng maraming pagdurusa, sakit, at mahirap na kamata. Kaya nga po ang inyong lingkod, higit lalong na-inspire na dapat nga tayong sumunod sa utos ng Diyos na tayo maging mapagpatawad. Kasi ang pinarurusahan mo at pinarurusahan ko, pinarurusahan natin, hindi naman yung taong nagkasala sa atin, kung hindi ang ating mga sarili. Hindi ko po talaga sigurado kung yun nga yung dahilan ng kanilang pagdurusa. Pero ito po yung common sa kanila. Pare-pareho po silang unforgiving. Huwag nyo naman pong sabihin, Pastor, pero nang kilala, marami nagdurusa ngayon, health concern. Huwag nyo naman pong gawing salita yun ng Diyos. Kaya nga po diniliwanan ko, ito po yung observation lamang ng yung lingkod. Hindi ko po talagang alam kung may kaugnayan pagiging unforgiving. Pero yun po yung common na nakita ko sa kanila. Unforgiving ka ba? Maliwanag rin ang utos ng Diyos, we must forgive one another. Di ba maging sa kanyang itinurong panalangin? Anong sinabi ng ating Panginoong Jesus? Ng Panginoong Jesus doon? Forgive us our debts as we forgive those who sinned against us. Kaya nga lubha itong mahalaga. Sa panahon po ng pagse-celebrate natin ng Banal na Komunyon, ito po yung panahon na i-release po natin, no? Yung kapatawaran ng kasalanan ng mga taong nagkasala sa atin. Yung mga taong nanakit sa ating damdamin. Yung mga taong namahiya sa atin. Pastor, hindi naman po sila humihingi ng tawad. Naalala niyo po ba ang unang mga salita, huling salita ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo habang siya'y nakabayubay? Naalala niyo po ba? Ano sinabi niya? Patawarin niyo sila. Patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam kung anong kanilang ginagawa. Forgive them for they do not know what they are doing. Ang tanong, yung mga tao ba dun sa Kalbaryo nung habang siya'y nakabayubay sa krus, humingi ba sila ng tawad? Pinapakita noon ang pagpapatawad po ay unilateral. Anong ibig sabihin nun? Pwedeng ikaw at ako ay magdesisyon ng kapatawaran kahit yung kabilang partido hindi humingi ng tawad. So ibig bang sabihin nun, Pastor, okay na lang, okay na kami, wala na. Iba naman po yung forgiveness sa restoration. Di po ba? Unilateral ang pagbibigay ng tawad. Ang ibig sabihin, kahit wala kang gawin ng ibang tao, pwede ka Alam niyo ba na blessing yun? Kasi bakit? Paano kung yung may kasalanan sa inyo na hindi niyo pa pinatatawad, namatay na? Di matatali kayo doon? Kaya nga ang Diyos napakabuti. Hindi ka tinatali, no, ang iyong mga kamay para hindi ka makapagpatawad. Kaya kayo namatay na o buhay pa, yung taong nagkasala sa inyo na hindi mo pa pinatawad, pwede mong gawin ngayon mismo bago tayo mag-participate sa banal na komunyon. At yun po yung aking iminumungkahi sa inyo. Katulad ng sinasabi ng salita ng Diyos, forgive those who sin against us. Forgive unconditionally. Ask for forgiveness from those you hurt and offended. On the other hand naman, kung tayo naman yung nagkasala, tayo naman ay humingi ng tawad sa kanila na ating nasaktan at na-offend. Kaya nga po kung turing natin ipamumuhay yung essence, yung meaning ng banal na komunyon, magpapatawad ang mga Kristiyano. Hihingi ng tawad ang mga Kristiyano. Ano magiging itsura nito? Ano mangyayari sa church? It will be a blissful church. United, no, yung selfishness, yung division, no, yung hatred, bitterness, malulusaw yan kung talagang i-implement natin yung tunay na kahulugan at kabuluhan ng banal na komunyon. So let us pray, confess, and ask for the Lord's cleansing and restoring grace. So please join me in a moment of prayer. Marahil ang ating Panginoon, may mga taong pinapaalala sa inyo, sinaktan ang inyong damdamin,
marami pinahiya kayo, o may atraso sila sa inyo. Literal, may mga utang sila sa inyo. At kayo po ay nahihirapan. Sa mga sandali na ito, ipahayag po natin sa ating Panginoon at sabihin, pinapatawad na natin sila upang palayain ang ating mga sarili sa bitterness, sa anger, sa hatred. At humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon dahil hindi tayo sumusunod sa Kanyang kalooban na tayo magpatawad. At kung meron tayong kasalanan na ipinaalala ng ating Panginoon, tayo po ay humingi ng tawad. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubhang napakahalaga ng banal na komunyon na aming ginagawa tuwing unang linggo ng buwan. Patawarin niyo po kami kasi maraming pagkakataon hindi naman namin itong binibigyan ng matinding pagpapahalaga. Hindi po kami talaga engaged bodily, physically, mentally, emotionally. Nawa simula sa araw na ito, ibigay namin ang pinakamalalim na respeto at paggalang sa banal na hapag. Bigyan niyo rin po kami ng damdamin na maging mapagpasalamat dahil sa inyong biyaya. Bigyan niyo rin po kami ng lakas ng loob para makapagpatawad sa sala ng iba. At kami rin po'y humingi ng tawad at kami po'y nagpapalinis sa lahat ng aming mga kasalanan. At Lord, kung meron man sa amin kaya sila nagkakasakit at sila'y nasa bingit ng kamatayan, ay dahil ipinawalang bahala, banal na komunyon, Lord, kami po'y namamalig. Humihingi ng tawad at humihiling na pagpalain niyo po ng kagalingan ang aming mga kapatid. Heal us emotionally. Heal us spiritually. Heal us mentally. Heal our bodies, O Lord. And may you touch our whole being and make us whole. Make us healthy. May we desire for spiritual things more than anything in this world. Give us a strong desire and establish a healthy spiritual health, O Lord. Healthy spiritual appetite for your word, for your righteousness, for your goodness, for your love, for your grace, for your mercy. Na magmula sa araw na ito, Panginoon, bibigyan namin ng halaga ang aming pananampalataya sa inyo. Una nga po sa pagdiriwang ng banal na hapag, ng Holy Communion, ng Lord's Table. Iniling namin ang banal niyong Espiritu, ang tunay na magbigay sa amin ng pananampalataya upang maniwala. Bigyan nga po kami ng lakas ng loob para laging sumunod. Salamat po sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat po sa paghuhugas, paglilinis ng aming mga karumihan. At ito po aming pasasalamat at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po'y magsabi na Amen and Amen. Mga kapatid, while the elements are being distributed, let us all be silent before the Lord in an attitude of prayer. At habang tayo po ay nananalangin, nawa gawin natin panalangin ang awitin na ito. We will partake of the elements together at the same time after consecrating them to the Lord. Salamat sa ating mga leaders. Bago nating awitin ang banal na hapunan, ating unat ang ating mga kamay sa mga communion elements at atin itong ipanalangin. At mamaya sabay-sabay po tayong kakain at iinom ng banal na komunyon. Lord, habang kami po'y nagkakaisa, nakuunat ang aming kamay sa mga communion elements, inihiling namin na ito po'y basbasan ninyo at pagpalaan.
Lord, tunay nga po na kayo po'y mabuti sa amin. Nawa nga po ang tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo at ang katas ng ubas na simbolo ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus ay tunay nga po na maitalaga sa inyo para sa aming kapakinabangan. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Kumuha po kayo ng tinapay at katas ng ubas. Mamaya po sabay-sabay po tayo nakakain at nawa maging panalangin po natin ang awitin na ito. Itaas po natin ang tinapay. Let us raise the bread. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me."
Let us raise the cup. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Almighty God, our Heavenly Father, thank you so much for the wonderful work of Jesus Christ on Calvary by suffering and dying on the cross to pay the penalty of our sins. Yes, He died. He was buried, but He rose again. And He ascended into heaven. And as we commemorate His death and His soon coming, we expect that you will fulfill your promise that He will return again. Lord, create in us a grateful heart. Create in us a submissive heart. Create in us faithful children of yours that will proclaim the good news to people, to the ends of the earth. And that you will use the GC Pampanga West family to know Christ deeply and make you known widely. In Jesus' mighty name we pray, and all the people of God say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Communion is our celebration of the Lord's Supper on the first Sunday of each month. Nawa ito po yung inyong kalendaryo. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating pagsamba, sa ating pagbibigay. Amen po. Purihin ang Panginoon sa banal na hapag at sa mabuting balita. Tayo po ay dumako sa ating pagbibigay. Manatili po tayo nakatayo pang manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa banal na hapag. Salamat sa mabuting balita na ibinahagi ng aming pastor ngayong umaga. Panginoon Diyos, maraming salamat sa mga biyayang na pinagkakaroon sa araw-araw. Thank you for being our great provider. Panginoon Diyos, ang aming pagbibigay, kalakip lamang ng aming kapitang mata sa papuri at salamat sa inyo. Dahil tuloy nga po na kay buti-buti nito. Panginoon Diyos, patuloy na kami bless sa araw na aming mga personal na buhay, Panginoon. I-bless nyo rin ang aming church na patuloy na mag-grow. Maraming ma-reach na aming mga kapatid na hindi pa nakakilala sa inyo. Patuloy na mamayagpag ang aming gawain. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tari na po tayo makaupo habang tumakolekta ang ating mga offerings. Jesus Christ
you po, Kuya JP at Kuya Art, sa ating awit. Batiin po natin ating mga bisita ngayong umaga na to. So, sa ating mga bisita, I would like to request for you to stand pag natawag kayo. Si Jade Zuniga po. Welcome po. At si Fergie Zuniga. Ay, baby pa lang. Okay, welcome po. Sana hopefully in the next worship services makasama pa namin kayo, no? So, yun lang po. Sa ating announcements po, ministry opportunities,